Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin at yung mga bago po nating mga viewers. Kukunin ko lang po itong pagkakataon na magpasalamat po doon sa mga taong nagpahatid po ng kanilang mga pagdamay o condolences sa aming pong pamilya. Maraming salamat po. At ngayon, ang gagawin po natin ay tignan po natin kung ano na yung, kung gaba parang update dun sa natitirang third and fourth quarter of the year 2024, kung meron bang pagbabago. Siyempre po, may changes po talaga yung pagbabasa natin. No? Hindi naman nag-i-stick lang yung energy dun sa one time na pagbasa na yun. So, tignan natin kung may ano yung pagbabago. Pero bago lahat, tignan muna natin yung pinaka general message para sa'yo, Capricorn. We have potential. Dove. And letting go. Okay, copy. So, ang sinasabi dito is yung potential is, okay, ang sabi dito, think big for your future. Okay, isipin mo daw yung, isip ka ng malaki, no? Yung talagang, kung gababonggang-bongga na yung pag-iisip mo para sa iyong hinaharap. It says here, Dove, take a leap of faith. Okay, so, gawin mo yung dapat mong gawin. In other words, huwag kang matakot. Take that risk. And letting go. Learn to let go. Okay? So, yan yung message para sa'yo, copy, na pag meron kang gustong gawin, yung potential na yan is mag-isip ka ng malaki, no? Bonggahan mo na kung gaba, tipong i-magnitude mo, yung magnitude na tipong malaki na. Mangarap ka is malaki na. No? Para wag yung maliit. And sabi nga nila is to, itong Dove is to take that risk, no? Huwag ka matakot. Gumawa ka ng, o kung gaba, move forward. Gawin mo yung dapat mong gawin, no? Lakasan mo loob mo. Ano ka, kung gaba, baka sakali ka. Huwag kang matakot na gumawa ng isang bagay na hindi ka sigurado. Kasi, alam mo naman ang sarili mo di ba? And of course, letting go, yung mga energy natin dyan na kung meron ka man dapat na alsin na, tapusin na, i-delete na, itapon na, whatever, kung ano man yan, gawin mo na. Okay? So, tingnan natin kung ano yung sa third and fourth quarter. Five of Pentacles, the Eight of Cups, and the Seven of Wands, the Queen of Cups, the Ten of Swords, and the King
of Wands. Okay, Kapi. So, umpisa muna natin, no, yung third quarter on love, umpisa muna natin sa third quarter ng trabaho, pera, at career. Okay? So, ang third quarter mo is July, August, September. So, ang July is the Five of Pentacles. Meron kang pakiramdam itong July na to na parang iniwan ka sa ere. Yung tipong hindi ka binigyan ng importansya, parang binaliwala ka lang. No? Sa trabaho mo o yung kaperahan mo parang wala lang, nawala na lang ng basta-basta. Parang hindi masyadong nabigyan ng halaga o hindi iningatan. Ganon ang dating. Ngayon, pagdating ng August, we have the Eight of Cups. I think you will resign. Aalis ka dito eh. O babaguhin mo yung ginagawa mo. Kasi, siguro nga dahil sa nangyari nung July, no? Parang binaliwala ka, hindi ka binigyan ng importansya, yung efforts mo lahat parang hindi naman napapansin, hindi ka masaya, obviously. Kaya gusto mo nang umalis, umawala, o magbago ng trabaho o career. Pagdating ng September, magiging very defensive ka kasi poprotektahan mo talaga yung sarili mo. Na yung tipong hindi ako pwedeng basta api-apihin na lang. Kailangan, alam mo yun, mapakita ko sa kanila na kung sino ako, ano yung capabilities ko, yung abilities ko, yung galing ko. Hindi nila ako pwedeng basta itsipwerahin. Ganun yung dating mo pagdating ng third quarter of the year. Kasi nga, ang pakiramdam mo is parang binaliwala ka o inapik ka o ginawa ka lang parang option. Yung tipong panakitbutas ka lang or pag nawala yung isa, ikaw yung ipapalit. Yung mga ganon. Wherein, alam mo naman na you are capable of doing it. Meron ka rin ganong galing. Hindi ka kailangan ipangpalit. Diba? Sa ibang workers o co-workers mo. Kaya ikaw ay very defensive, no? Poprotekta mo talaga yung sarili mo. Kung ba, i-defend mo yung sarili mo. Pagdating naman sa last quarter, which is October, November, December, October mo is the Queen of Cups. I think you will fall in love with something na gusto mong gawin sa iyong career. Or maybe this new job, baka kasi nga umalis ka na, you were able to find a new job that you really love to do. Na yung gusto mo talagang gawin. In other words, masaya ka dito. Kasi yung November, with the Ten of Swords, ito yung naging katapusan ng lahat ng mga paghihirap mo dati. No? Yung kung ano may naranasan mo before, maybe first quarter, second quarter, or what you have experienced itong kalahati nung 2024 at saka yung mga previous years, no? Wala na, ito na yung ending. Kung ba parang hindi mo nababalikan yon, ayaw mo nang maranasan muli. Kasi pagdating ng December, with the Knight of, or with the King of Wands, dito lalabas lahat ng ano mo eh. Yung passion mo, your creativity, yung galing mo sa iyong gagawin. You know, people would see you. You would shine, you know, as the King of Wands. Na talagang ipapakita mo na ngayon this time lahat ng itinatago mong galing pagdating sa pagtatrabaho o sa pagiging creative. Ilalabas mo lahat yun. No? Kasi
nakita mo na this time, I really like what I'm doing. I am expressing myself more compare mo sa dati kong naging work. Kaya ngayon, mas masaya ako. Mas enjoy ako, no? Mas enjoy ako sa ginagawa ko. And this one, the Ten of Swords, is letting go. No? Letting go of all the pain or sufferings o yung mga bad memories na experience mo sa past when it comes to your work, your money, your career, no? Tinatapos mo na yon. So you're ending it. You're letting it go. Kasi you see yourself to have this very big potential na maging maganda yung takbo ng iyong career at yung iyong job at yung, of course, it would follow na because of that, dadami pa rin ang iyong pera. Okay? So, maganda yung, in a way, takbo nitong last quarter ng 2024 with you kasi nahanap mo na yung gusto mong gawin. And what is beautiful also is because may ending na. Tapos na lahat ng paghihirap. Ito na yung panibagong pag-umpisa ng paggawa ng isang bagay na talagang gustong-gusto mong gawin na matagal na. Okay? So, pagdating naman sa love life, Capricorn, yung July mo is ito, yung the same feelings, no, na naramdaman mo na pakiwari mo parang binaliwala ka ng person mo. Hindi ka na iniintindi, hindi ka na pinapansin, o pansinin ka man kasi kailangan ka lang niya nung araw na yun, nung oras na yun, nung panahon na yun. Kung naramdaman mo na isang option ka lang, no? Isa kang, kung panakitbutas. Hindi mo naramdaman na mahal ka. Kasi yung binibigay na reaction nga ng person mo sa'yo. No? Kaya ikaw, nag-decide ka na umalis, no? To split. Iwanan itong relationship na to. You don't see the point of staying or being with this person kasi inapi-api ka naman eh. Hindi ka naman talaga minahal. Hindi ka talaga niya binigyan ng importansya, in other words. Kaya, pagdating ng September, sabi mo hindi, this time, kung meron man dadating sa akin panibagong pag-ibig, magiging matalino na ako, wise na ako, defensive na ako, puprotektahan ko ang aking puso at ang aking damdamin para hindi ako nasasaktan na muli. So, ang third quarter mo, Capricorn, is really more of learning. Learning kung ano man yung dapat mong matutunan and really putting it in your heart and your mind na ito dapat yung natutunan ko sa experience na to o sa relationship na to. And hopefully, hindi ko na to ma-experience pa sa susunod. I have to let this go kasi wala naman eh. It doesn't serve my purpose or it doesn't serve my highest good. Diba? So, I should take the risk of really letting it go. No? Wag ako matakot na mawala siya sa buhay ko kasi hindi naman niya ako talagang iniintindi o hindi niya ako mahal. Diba? Kaya, hindi ka dapat matakot o dapat lakasan mo yung loob na gawin ito. Ngayon, pagdating sa third or last quarter of the year, October, I think you will meet someone. You will fall in love again, Capricorn. And yung pag-fall in love mo is parang hindi mo ina-expect, no? Hindi mo ina-expect na ma-in love ka ulit. Kasi what had happened dito sa third quarter?
Pero dahil nga may nakilala ka o na-in love ka, pagdating ng November, makikita mo na all those pains na experience mo sa past relationships, ito na yung ending, ito na yung katapusan, ito na yung huli. Yung tipong alam mo na this time, alam ko love na to. This time, totoo na to. This time, hindi niya na ako sasaktan. And December, I will be very happy to be with my person. I think you will be in a relationship with a fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. Okay? So, Capricorn, yun yung nakikita ko dito. You find this person to be fun, exciting, determined, good-looking, no? May tsura, and fun to be with, creative, masarap kausap. Kaya, alam mo yung talagang ibang-iba dito sa na-experience mo noong July. Na tipong iniiwan ka, hindi ka pinapansin, walang pakailam sa'yo. Yung mga ganun. So, maganda yung pagdating ng fourth quarter kasi maano ka ulit eh. Kung gawa parang nabuhayan ka muli. Nabigyan ka ng panibagong pag-asa na meron pa pala talagang tunay na love for me. And this time, I know magiging okay kaming dalawa. Okay? So, maganda siya. I just need to know how to let go of all this pain. Alsin ko na lang talaga. Let go. Forget all these heartaches. And be positive about this. Para maging maganda. No? Take that leap of faith. Sabi nga niya. Para alam mo yun, kasi kung hindi ka maglalakas ang loob na makipagrelasyon dito sa tao na to, you will not experience love. Hindi mo makikita yung difference nung dati mo tsaka ngayon. Kasi pag nakita mo yon, the more you will value this person. Kasi talagang ibang-iba siya sa nakaraan mo. Okay? So, kung kanino mang Capricorn itong nakuha natin na energy, I hope na nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.